Marami niyang nagalit ngayon kay Auntie Claire na hindi lang mga guro, sa hanay ng mga guro, kundi sa lahat ng sambayan ng Pilipino sa mga sinabi niya tungkol dito sa Zamboanga na nangyari, no? Imbis na siya ay magpaliwanag at gumawa ng paraan, sila na nasa kaupo sa gobyerno, hindi natin inaasahan na sila ay magsasalita pa laban sa ilang guro at doon pa pinunta ang issue. Mahilig talaga sila mag-list ng issue, no, tungkol sa pangkaraniwang talagang issue na nangyayari, no? Ang issue dito sa Zamboanga talaga kung paano lunasan, di tamo katulad ni Senator Robin Padilla, nagsalita siya na tungkol sa social media, no? Etong mga to nakaupo sa gobyerno na talagang sila ang dapat managot. Hindi naman managot, ibig sabihin may pananagutan na dapat ayusin ang sistema kung bakit nangyayari to. Kaso hindi nila ginasagot yon. Bagkus, ginagawan pa nila ng dahilan at talagang todo takip sila para malinis ang kanilang pangalan. Ganito rin ginawa sa flood control issue, di ba? Mula na nagsimula ang pag-imbestiga, wala silang inamin na kung bakit sino may kasalanan, wala silang pag-iimbestiga. Lalo pa kaya sa ganito, sa malaking bagay niya, wala silang hindi tayo maasahan eh. Ito pa kaya sa maliit na bagay, pagkatakpan pa rin nila to, no? Ngayon, naningil na talagang, ito ba talaga ay nangyayari talaga? Ayaw nilang madungisan ng pangalan nila? Hindi. Sa kakatago nila, yan sila Auntie Claire at sila yung ating presidente, sa kakatago nila, imbis na sila magpaliwanag at magsalita na maayos, nagtatakip pa sila sa lahat na nangyayari ngayon. Lalo nagagahit ang taong bayan. Lalo ngayon, baha na ngayon. Maraming taong galit ngayon sa baha. Di ba? Siguro ginagawa lang yan to, pan-diversion tactics, no? Kunwari sinisiguro, para i-divert lang yung baha ngayon. Di ba? Para wag na mapag-usapan. Kasi kahit na kahit taong bayan eh, pasimula pa lang to ng ulan, wala pa yung bagyo, habagat pa lang to, remind ko lang sa inyo, pasimula pa lang to, August pa lang to, wala pa totoong bagyo dito. Wala pang pangalan ng bagyo dito, Ibig sabihin, nakaka-divert ng atensyon itong ginagawa nila Auntie Claire sa nangyayari ngayon sa pagsisisi sa mga ibang guro, no? At dito sa Zamboanga. Imbis na sila magpaliwanag, wala. Ang ginagawa nila pagkatakip pa rin, no? Ngayon, punta na tayo dito, dumako tayo. Bago tayo diyan, no? Dito muna tayo sa kay Kyle Balita, no? Tingnan muna natin 'to, no? Sabi niya dito ni Kyle Balita, tingnan niyo nakakatawa nakakaaliw itong si Auntie Claire, no? Ang ibang mga guro ay lumabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay tuturo ng kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo. Yan wala kang tinutukoy diyan. Ang tinutukoy mo diyan ibang mga guro. Sino ibang mga guro? Maraming tatamaan, di ba? Hindi mo in-specific yan. Tapos ngayon, i-specific mo, may mapapakita ka pang ebidensya na nagmura yung pumunta si BBM sa isang lugar, nagmura estudyante. Nagtuturo yung yung guro ng kakaiba sa estudyante. Dami mong palusot. Sabi niya ni Carl Balita, nakakagalit. Pero malay nyo, strategy ito para sa kanya. Tayo magalit at huwag tamang dahilan. Totoong dapat ikagalit natin. Ang trigger, distract, disorient, diverts. Totoo yan. Tama. Parehas kami ni Carl Balita. Pan-divert lang to para magalit kasi yung flood control issue, baha, lubog ang sambayan ng Pilipino ngayon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. No? Ito ang totoong dahilan. Wag tayo mag-divert. Huli ka, no? Huli ka kagad, no? Checkmate ka kagad, no? Totoo yan. Tingnan nyo, sa tuwing may pag-uusapan tungkol sa flood control issue, may pag-uusapan na malaki. At nakakatakot. At nakakatakot to sinasamantala nila, sinasakyan nila yung issue na dapat na ayusin, mas palalamin nila, sisisihin kunwari ang guro, para yung flood control issue na pagkatatakpan di ba ngayon? Pero huwag kayong mag-alala. Ang nagpapaalala, yung DRRMC ba yun? Tumutunog yung cellphone nyo. Dahil tayo, naka-red, ano na naman tayo. Orange rainfall ka isang araw, ngayon red rainfall ngayon. Magpapaalala ulit ang panahon. Kaya ngayon, sa sobrang taranta ninyo, hindi nyo na malaman kung anong gagawin ninyo. Divert, disorient, distract, anytime pa. Hindi nyo matatakpan ang totoong nangyayari sa sambayan ng Pilipino sa buong Metro Manila na lubog sa baha. Naningil na ang rally ng INC. Di ba? Nung INC, wala kayo naniniwala, galit kayo lahat. Mga loyalistang vlogger. Di ba? Ito, usapang politika to. Di ba galit kayo sa INC? Dahil sabi nyo,
iba ang dapat ang relihiyon bukod sa politics. Hindi ho. Ang relihiyon nangingialam na yan kapag ang bayan na aapektuhan na. May karapatan nila yon. At ito nga ang INC nag-rally tungkol dito. Ngayon, pinagtawanan, ayaw nyo, pinagplanuhan nyo, kakasuhan nyo pa yung sinasabi nyo, nagpasimula ng rally ng INC, etc. Diba? Kung doon sabihin nyo, nag-rally na walang permit, o eto, bagyo. Naningil na, nagresulta na, kumbaga nagbunga na, nagmensahe na yung rally ng INC. Eto na nga, yung mga baha. Hindi natin gusto ang baha. Ayaw natin. Ayaw. Kaya nga ang layunin natin, kaya tayo nagrarally. Kasi nga para maiwasan na ang pagbaha sa mga susunod. Dahil etong walang katapusan na korupsyon na ginagawa nila sa atin, no? Walang patid, no? Patuloy pa rin mangyayari sa susunod na administrasyon kahit sino pa upo dahil walang mapanagot na big fish dahil sa kagagawa nila sa pagkatakip, no? Ngayon, tigilan muna natin 'yan. Pero maisingit ko lang bago tayo tuluyan talaga ipakita ko yung sitwasyon natin dito sa Net25. Wala akong nakitang estudyante na Iglesia ni Cristo na nanggulo. Totoo yun ha. Ayon sa ako sa experience ko teka. Sa experience ko may mga kilala ako Iglesia ni Cristo na mga estudyante mababait, magagalang. Oo, turo ng magulang sa isang estudyante at sa eskwelahan, pangalawang guro ang eskwelahan ng mga estudyante. Pero hindi tayo umaasa dapat sa guro lang at sa magulang lang. Dahil ang magulang, minsan kulang sa turo kumpara sa Biblia. Sino mas magandang turo? Magulang o Biblia? Ay, wala ko. Iba pupunta ko, di Biblia. Di ba? Kasi ang Biblia nagtuturo ng tama Eksakto, walang kulang. Hindi sapat, sobra pa nga. Di ba? At ang Biblia tinuturo at ang Iglesia ni Cristo tinuturo ang kabataan. No? At ang kabataan natututo. Kaya tingnan mo, isang Iglesia ni Cristo sumasamba, bata pa lang, tinuturoan nilang sumamba Ayaw nilang sumamba. Kailan mo tuturuan niya pag matigas na? Sabi ko nga ang isang puno, yung isang punong maliit pa lang, tinutuwid na nilalagyan ng stick para pag lumaki, tuwid. Kailan mo itutuwid ang puno pag matanda na? Makunat na yon, hindi na matutuwid yon. Dapat nagsisimula ka sa baba, sa pinakabata, magtuturo ka. Tuturuan mo sila sumampalataya, tuturuan mo sila, dadalhin mo sila sa tama, ituturo mo kung ano yung magandang asal para sa magulang at para sumunod sa sambayan ng Pilipino. Ganyan dapat. Di ba? At yan ang katangian na nakikita ko sa Iglesia ni Cristo, sa mga kabataan. Tinuturuan ng mga INC ang magulang at yung mga magulang itinatagos sa kanilang sambahayan. Di ba? Mga anak, ito turo sa atin sa Iglesia ni Cristo. Ito gawin nyo, manalangin kayo paggabi, sumamba kayo. Kasi imbis na yung pagkakataon na magkaroon ng pagkakasala yung bata o yung estudyante, hindi sila nagagawa yun, wala silang pagkakataon. Bakit? Kasi nasa simbahan sila. Huwebes at Linggo, nasa simbahan sila. Walang pagkakataon makagawa ng masama At nababantayan ng magulang sa pamamagitan ng pagtuturo ng Iglesia ni Cristo, nababantayan ng isang magulang, isang estudyante, na kung ano ginagawa paggabi na, ano internet, saka pupunta, nababantayan, nasusubaybayan ng isang magulang. Yan ang katangian ng isang Iglesia ni Cristo. Ba't ko sinasabi lahat to? Bakit natin sinasabi to? Kasi yun ang isa sa pinaka nakaiisip kong kaparaanan. Na matuto ang lahat ng magulang at maging ituturo, itagos sa kanilang sambahayan, pati mga estudyante, para magbagong buhay. Turuan nyo maging makadiyos ang isang bata at ang magulang. Di ba? Hindi na pwede. Kung may social media masama? Lahat? Wala tayong tatanggalin, wala tayong iibahin, pero may dadagdag tayo. Ipaunawa nyo sa katulad ng ginagawa ng INC, pinapaunawa nila sa estudyante kung ano kahalagahan ng paggalang at pagsunod. Hindi lang sa Biblia, maging sa mga magulang. No? Yan ang dapat itinuturo. Yan ang dapat sinasabi ni Auntie Claire. Hindi yung kukontrahin mo kung sino-sino. Wala tayong dapat sisihin. May idadagdag tayo. Alin yun? Yung bigyan natin ng pananampalataya ang isang bata tulad ng ginagawa ng INC. Tingnan mo, wala ako nakitang estudyante na na barumbado ng Iglesia ni Cristo. Totoo yan. Naisingit ko lang yan kasi totoo nakikita ko sa mga Iglesia ni Cristo. Huwag ko binabanggit. Yan ang dahilan kung bakit ngayon sila, isa sa mga nagrarally sila, isa sa mga pinanindigan nila, pinaglalaban nila,
kung ano yung kanilang hindi lang paniniwala, kundi kung ano yung tama na dapat paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. No? Eto po, naputo na tayo dyan sa usapang Sambuanga na yan. Kasi alam natin, yun ang aking payo madadagdag. Kung meron man dapat idagdag sa mga estudyante at sa magulang para di makagawa, ha? Gayahin nyo yung katulad ng Iglesia ni Cristo. Natuturuan na babantayan yung mga anak nila. Yun lang yun para sa akin. No, ito, pahinga natin to. Naningil na ang rally ng INC. Naningil na. No? Ito pala. Sige, ito na. Tagni talaga. Ano ba talaga? Tagni talaga. Ganit ba talaga ang katalagahan, ang kalikasan dahil ayaw humarap sa impeachment? O mas galit pag may impeachment? Kasi pag may impeachment, todo baha eh. Ha? Yun lang nga. Napansin ko lang, mula nang kinulong si Senator Marcoleta, walang tigil ang ulan. Asarin natin sila. Kaya, ang talagang pangyayari. Ang kapansin-pansin ngayon, Nelson, Ano? yung mga taong dating tahimik sa usapin ng baha, Ng flood control, lalo ng na. flood control, Oh, para bagang doon na sila inaanod ngayon. nang? Hindi na nila maipikit ang kanilang mga mata. Oh, Mukhang problema nga talagang baha. ganun ba? Yes. Ang ibig mong sabihin, Jen, Mm. merong dati-dati, kahit na may mag-rally ng napakaraming tao Yun. at iba't ibang klaseng venue, Okay? tuloy-tuloy na rally, dead ma sila sa Aha. issue ng flood control? Noon yun, ano? Yun, totoo. Pero ngayong... Dead ma kayo. So, ibig sabihin, naningil na ang rally ng INC. Hindi INC ang naningil. Yung ginawang rally ng INC, nagbunga na. Di ba? Ito yung sinasabi na matagal ng Iglesia ni Cristo, na sumakay na kayo. Di ba? Sama-sama tayo. Ipaglaban natin ang nangyari sa ating flood control. Hindi naman nila pinaglaban yung talagang nagnakaw lang sila. Nagnakaw lang yung mga sila, hindi naman nila pinaglaban na nagnakaw lang yung gobyerno eh. Ang pinaglalaban nila yung baha na paparating. Wala naniwala. Ayan, may naniwala na. Asa na? Hindi na pahiya ngayon ng gobyerno. Pahiya ang gobyerno ngayon sa Iglesia ni Cristo. Pahiya lahat. Di ba? Salamat sa Net 25, may mga ganitong programa na iahayag. Kasi ngayon, libang yung tao eh. Lalo ngayon, abala sila ngayon. Sa sila sa abala, manisi ng manisi. Sisihin yung mga guro, sisihin yung mga tao, tatapon ng basura. Yun ang kinaabala nila. Sa pagtatakip, ang kaabala nila ngayon. Ano abala ng Net 25? Abala sa paghahayag ng katotohanan. Tama, mali. Di ba? Pilit na dinadala sa ibang usapin. Iba Ang issue. At saka wala man lang reaction. Wala. Tungkol sa Hanggat maaari, tahimik lang. Ayun. No talk. Oo, no talk, no mistakes. Yes. Pero ngayon, dahil nakita nila na mismong mga taong bayan na ang nagrarally sa social media, nagsasabi ng, oy, baha kami dito. Asa ng flood control? Yung sa Espanya dyan, may nakita ko. Marami nga nagsasabi sa social media. Ito, ang dami Ang dami. Hindi to trust Nababasa ko talaga. Nagsisisi kami na yung INC, pinigilan namin ng rally. Sana pala ngayon sasama na kami sa rally ng INC. Naunawaan na namin na talagang grabe ang baha. Totoo yan. Kilala nyo si first time sa Pampanga, vlog ni, kilala nyo naman siguro si pangalan nito, si Romeo. Romeo Katakutan. Di ba? Idol ng lahat yan eh. Di ba? Nagpapakain ng libre yan, di ba, sa Pampanga. Binaha yung lugar niya. Umapaw yung bahay niya, pati yung resort niya ata doon. Inapawan, yung mga kantin niya, umapaw sa tubig. Ano ibig sabihin? Sabi niya, first time to nangyari sa akin. Hindi dahil sa malakas ang ulan. Dahil kung may malakas ang ulan noon, maraming malakas ang ulan. Bakit nangyari sa Pampanga yun? Kasi may mga inapawan talaga na talagang ghost. Na walang proyekto, walang maayos na mga kanal, walang maayos na mga daan ng tubig. 'Di ba? Yun lang yun. Sino may kagagawa? Taong bayan? Hindi. Ang may kagagawa yung mga nakaupo. No? Kaya nga nag-rally ang iba't ibang mamamayan ng Pilipino, isa ang INC. Dahil pinaglaban to, ayaw nila pakinggan. Hanggang ngayon, wala silang salita, wala silang ginagawa. Tama, mali? Yung mga bata nagsisigawan eh. Totoo. Ano sabi nila? Nagkatapisaw sila doon. Ikulong na yan.
Mga kurako, tamang nandun sa Espanya. Yes. Di ba kahapon tinatanong ko sa inyo, anong sitwasyon doon sa Espanya? Tapat ako grabe rin pala, no? Hindi, pumasok ka Grabe pala. sa UST hospital eh. Oo. Mismo dun sa lobby, may tubig eh. Akala ko pa naman, kasi wala tayong tinanggap na report, akala ko okay lang. Hindi mapuntahan. Hindi pala Oo, malapitan. hindi malapitan. Taas ang baha. Nako. Ibig mong sabihin, Jen, yung mga dating tahimik na inaasahan sana natin na katuwang Magsasalita. ng Oo. taong bayan Mm. na sumigaw tungkol dito sa isyong ito, dahil sila nung mga nauna, Jen, kapag ka may konting issue na kailangang sabihin, Oh. meron kagad reaction eh, no? Kada Oo. kibot, kada ano, Meron, may no? reaction agad. Kahit anong isyong panglipunan. Yes. Pero So, dito sa mahabang panahon, ay pinili nilang manahimik. Oo. Pero kahapon, Yes. dahil sa niyuyug-yug na ng mga kababayan natin mismo, ng mga simpleng mamamayan, ordinaryong tao, ang nagsasabing, nasaan ang flood control project? Oo. Diba? Yun- Totoo yan. Tapos sasabihin nyo, trolls yung naghahanap. Sa tingin nyo, sa lahat ng bayan ngayon sa Metro Manila, binaha. Sa tingin nyo, pag nagreklamo sa Facebook, trolls sila? Trolls yan? Yun ang paniniwala nila eh. Yun ang naitanim sa utak nila, ng sarili nila. Napaniwala sila ng sarili nila na walang tao nagreklamo, kundi pag may nagreklamo, destabilization sa kanila. Akto na nakapikit na yung mata mo, tapos tinatakpan mo yung tenga mong gano'n, nakapikit Oo. na. Pero yun pa rin yung pumapasok eh. So napilitan na sila magbigay ng... Ay, sabi niyo, magkakahalata na tayo, baka Pagka nanahimik kami, baka sabihin ng mga mamamayan, Oo. wala talagang pakialam kami. bulag at bingi na kami sa mga pangyayari sa kapaligiran. Ganun ba? Mukhang hindi na gano'n ang sitwasyon. Dumadami na ang panawagan? Oo. Yes. Kaya totoo panawagan ng spokesperson ng Iglesia ni Cristo, si Edwin Sabala eh. 'Di ba? Nagsalita sila ilang beses na. Paulit-ulit na sinasabi. Una pa lang nagsalita na eh. Unahin ang taong bayan. Ngayon, minamaliit nyo to? Tumbahan na to? Ikaan nyo, wala naman namatay. Ano wala namatay? Marami. Hindi lang sa lunod. Kundi sa leptospirosis. Ang dami. Ako may kakilala ko sa Laguna eh. Madami. Nawala sa leptospirosis eh. Diba? Dahil sa kagagawa ng mga politikong ito eh. Totoo yan. Di ho ba? At Kaya tama yung sinabi ng INC, panawagan nila eh. Nagsalita na, di ba? Si Kaidul Sabah, ilang beses nagsalita yung tao, ilang beses nagsalita pati UPI, ha? Lahat, ang sasabi nila, mga DDS talaga ganyan yan. Nag-rally-rally pa kayo. Akala kasi nila rally for Sara. Hindi. Nag-rally sila dahil sa nangyari ngayon. sabi ko nga sa iyo, yung ibang mga taong tahimik at tahimik dati, ay Salita. bulalas na po Yes, ng tama kanilang yan. mga saloobin. Yan ang Totoo sinasabi ko sa'yo. Oho. Nauna na nga nagbulalas ng damdamin si Congressman Benny Abante, di ba? Totoo. Kaya lang ang kanyang bulalas ay Pilit na iniiba. impeachment. Sinisisi niya ang pagbaha Oho. dahil sa impeachment. Meron daw hindi dumadalo. Yung mga, baka noon impeachment. Makinig ka, Claire. Makinig ka sa amin, Claire. Makinig ka. Sigaw na mga yan. Hindi. Hindi ata ganun ang sitwasyon. Naghahanap na talaga ng accountability sa flood control. Oho. Mukhang ganun na rin ang kanilang ipinupunto. Ako naman sa kabilang banda, Tama natutuwa na rin kasi mukhang kasi yung katotohanan hanggang tinatakpan mo yan, Oo. wala, naguhulag po siya, Nelson eh. Tama naman yun. Oo. Ha? Kasi hindi na nila mapigil ang katalagahan ng panahon eh. Siguro, bago ang mga statements na yan, Yan. ipakita muna natin, Jen. Kasi kahapon, piling-pili lang yung nakita natin dahil Yun na nga. ongoing pa yung bahay. Ano ito, yung mga naguhumiyaw na ano? Ipakita muna natin ang rally sa social media. Yan, tama Ang ka. dami niyan. Dami nagagalit ngayon. So, sobra. Tapos, dadagan mo pa ng guro. Si Auntie Claire. Di ba? Parang diversion ng tactics yung ginagawa nila. Wala, no choice sila. Ito yung pagkakataon na wala silang matatakbuhan. Kundi i-divert na i-divert ang topic talaga. Yun lang yun. Rally, surprise ito, Jen, ha? Oho. Walang nag-organize, kundi ang Wala. ulan. sabi ko sa'yo, kahit nakapikit ang mata mo, Eto. nakatakipantay na mo, Oo. wala, yun talaga lilitaw eh. Kahit nga mag-scroll ka ng social media Lahat ngayon, ng social media, yun ang puro, lalabas. puro sumisigaw ng katarungan
sa ninakaw na pondo ng flood control. Sige nga, magpakita tayo. Unahin natin dito, ha? Ito yung mga baha po kahapon, ha? Kung anong nangyari. Dito po sa, bakit walang lugar? Sa gamit ang tabo, nagtabo na eh. Oh. Ayan, oh. Inalis na ng isang netizen ang baha na pumapasok sa kanyang sasakyan. Nalubog! Biruin mo naman Ewan ko ba't nakapasok yung tubig niya. Siguro yung sasakyan niya medyo hindi ano. yan. Oo nga, no? Hindi ba dalas ang tabo sa sasakyan? Kaya lang, mauubos ba yung... Di, anong purpose yan? No? Hindi. Pinasok kasi siya ng tubig. Oo. Oo. Hindi Di kasi ba? meron akong kailangan yan. May dalang laging tabo sa ano eh. Naliligo. Hindi naman talaga tabo yung pagtabo Oo nga, niya. parang tsinelas ata o pangsalok lang. O, pansalok lang. Oo. Kasi ang eksenang nakikita ko ganyan sa bangka di ba? Yes. Pagka pinapasok ng tubig yung bangka, talagang may nalilimas. Yes, Oo. oh. Ito naman, kotse niya. Naku, kawawa, no? Kapag ka nakakita ka ng eksenang ganyan, yung isa tinutulak naman yung tumirik na van. Pagka kasi ganyan kayo, pag alam nyo may bahana, wag na kayo magpayabang na dumaan pa dyan. Talaga no choice kayo, wag na kayo dumaan dyan. Delikado pa eh. Malulod pa kayo. Di ba? Makulong pa kayo. Pag ang sasakyan nakulong, mahirap buksin ang bintana niya, maniwala kayo. Sobrang impact yan. Ano ba, lagpas bubong ng sasakyan mo, hindi mo matansya, lubog yung baha, malulunod ka, masusuffocate ka, hindi mo mabubuksan yun. Kasi, yung pinto, nakaharang yung malaking tubig, hindi mo kayang buksan yun. Mahihirapan kayo. Huwag na kayo magmatigas. Kung talaga stranded talaga kayo. Talaga. Pero overall, masisisi talaga nito, yung flood control issue talaga. Siguro Talaga ito, naman. huminto na ito. Hindi na niya Hindi na kaya. nabitin ito, tumirik na sa gitna Naku, ng baha. Oo. ganyan ho kahirap ang sitwasyon kahapon. Kaya ikaw naman, kapag ka nasa bahay ka, maiisip mo na rin no? Mabuti pa kami dito sa bahay, hindi kami Yo. binabaha Oo. Totoo. Ito mga babayan natin, no? At maiisip mo, tama nga naman pala yung mga nagrarally noon. Na, Totoo talaga. Tama na mga rally. Ang dami sasabi niyan. Libo-libo na nagsasabi niyan. Tama pala ginawang rally ng INC. winalang hiya yung ating Oo. pondo ng bayan. Tingnan mo ngayon, ang kahirap magbiyahe. Yan na nga. Eto pa, Oh. yung ibang commuter, hindi man sumuong sa baha, nakabus dyan eh. Oh. Ay, alam mo, hindi bus ba yan? Oo nga. Oo nga, no? Pinasok ang, parang sa busway no? Ay, sa busway ba ito? Oo. Pasok ang tubig, Oo. habang binabaybay ang Metro Manila. Commuter ka sa Grabe Pinas. Pilipinas, no? Grabe, no? Yan ang salot ng gobyerno. Salot yan. Mga politikong kurapot. Yan. Tapos sisisi nyo sa Duterte. Sa panahon ng Duterte, walang ganyan. Sa inyong panahon yan. Huwag nyo sisi sa nakaraan. Huwag nyo sisi sa mga tao. Sa inyo yan. Obvious. Ayun. Point of view. Point of view. Commuter ka, nandun ka sa bus, may tubig sa loob. Hindi ba? Baka naman sa Italia yan, o kaya sa Bilis. Sa Di kaya? bilis. Hindi. Pag nag-rally may nag-rally INC, mga kababayan, alam ko wala nang magagalit pag may nag-rally INC. Naiintindihan nyo na siguro. Kapayapaan naman yung rally ng INC. Na, marami nagpasya, sumasasama na daw sila eh. Oo. Po yan sa EDSA, ha? EDSA ba ito? Ayan. Wala kasi nakalagay dito eh. Binabaybay daw po ang Metro Manila kahapon. Ang dami, ang lawak na Baka iniikot sa, ito. basta Metro Manila yan. No? Busway. Busway. Oo. 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 Yun namang mga estudyante dyan, ha? Oh. Ito, pauwi na galing eskwelahan eh. Ayan, no? Galing eskwelahan ay sinuong ang mataas na tubig baha Nako. sa barangay Old Balara. Luzon Avenue pa pala Dito ito. lang ito. Malapit na sa Matindi, atin. kawawa naman yung mga bata, Kasi nga, iba sa kanila dyan, hindi naman pinauwi. Kasi kahapon may pasok ang iba eh. May pasok, May pasok, hindi oo. nga inakalang magiging ganito. May rapid surprise, yan ba, eh. Oh. Nag-half day lang. Yung, ayaw pa mag-half day, di ba? Mhm. Sabi, fake news nga eh. Ang dami nagpapakalat niyan. Marami daw AI generate, pati video. Parang gusto nila palabasin, 50% AI lang yung pinapalabas ng lahat ng mga baha. Ginagawang loko-loko talaga umiiwas sila, no? Pinapagaan yung sitwasyon, mabigat na po ang sitwasyon, mga kababayan. Pinagagaan lang ng gobyernong ito kasi nga sila ang talagang sisisihin ng taong bayan sa ginawa nila, kawalangyaan sa pondo ng bayan. Mas matindi ho kahapon. Ayan, no? Sa Caloocan City naman, basura naman ang
Ako, naglutangan. Ano? Lutangan. Alam mo kung gaano kalalim ang tubig dyan? Ito, oo. Gambewang. Sa 6th Avenue yan eh. Patungong 3rd Avenue. Malamang na bukong-bukong. Abot dibdib. Oh, agad dibdib kababayan. oh. Ayun oh. Ayun o, Tao, agad dibdib niya oh. may tao. Ayun, bandang dulo. Oo, ayun o, naglalakad o, may hinihila. Palalim siguro yung lugar na yun. Abot dibdib. Baka naman nakaluhod yung tao na nakita natin, di kaya? Naglalakad dun sa... Oo nga, oh. Sa Santa Mesa, Old Santa Mesa, Oh. abot Oh, buti may net 25. Talagang may binubunyag sila. dibdib din, mga babayan. Ha? Nako. Santa Mesa, at hindi lang abot dibdib, ang tubig sa Santa Mesa, Old Santa Mesa, lumutang din ang mga basura. Nako, mga styrofoam, tsaka ano, Nako sako pa. po, tingnan mo. Buti Nangangalakal siguro, no? mayroon kang baka, Plywood. No? ayun, tapos mahirap na kalagayan yan. Oho. Nangangamba naman ang mga residente sa barangay Pinugay, sa Pinugay, Oh, mataas itong hanggang Pinugay. Pinugay, Baras, Rizal, matapos Oh. umapaw ang tubig sa creek. Dahil sa tuloy-tuloy ding ulan na nagdulot ng pagbaha. Di ba mataas yung Pinugay? Bundok na yan Gawin nyo bundok yan. Housing area yan eh. Resettlement site. Yung creek ay umapaw. Ah. Lumabas sa kalsada. Matindi ho talaga yan. Ba't umapaw ang creek? Sasabihin nyo, sobrang tubig. Mali. Sa creek, may maintenance dyan. Tandaan nyo. May dalubhasa dyan na mumuno sa creek. Alam nyo yan. Alam nyo yan ng City Hall. Alam ng National yan. Pag may walang pondo, pababayaan na lang yung creek. Pag may pondo, dapat abantay ang mga creek. Una-una, dyan, basura sa creek. Pangalawa, yung lawak ng creek. Sinasakop na ba ng mga mamamayan ng creek? Kasi may mga creek dito sa Laguna, ako nakita eh. Ang ginawa ng mamamayan, nagtayo ng bahay sa gilid ng creek. After mga 3 years, sinasakop na lumit na yung creek. Ang ginawa ng gobyerno, pinaalis lahat sila doon, pinalawakan ulit. Kasi pag lumit ang creek, lalawak, yung tubig, hindi magiging balanse. Kailangan may tagbabantay dyan, may nagme-maintenance dyan. Kailangan yung project na nakalaan dyan, nagagastos na maigi dyan. Kung hanggat maaari, lagyan ng pader, palawakin, yung lupa, hukayan na malalim. Kung ang mga burak ay makakapal na, kasi ang kapal niya kasi laki ng, ang burak kasi laki ng tao. Makapal na yun, alisin yun, hukayin yun. Para hindi umapaw yung creek. Ganyan yun. Ayaw nyong gawin kasi walang pondo. May pondo pero kinukuha. Yun. Huwag nyo sisihin, ang dami ng ulan. Wala dun yun. Oho. At sana ay napigilan ito kung naitayo ng tama yung Tama. mga flood control. Tama. Hindi ba? Tama. Kasi ang laki ho ng pera dyan eh. Tapos Oo. walang Billion ang pera. 1 trillion niya ang pera dyan eh. Kung sobra-sobra na yun. epekto man lang. Oh. Kanya-kanyang diskarte naman ng mga residente sa Maynila. Ang iba, gumamit ng kariton para makatawid sa baha. Naniningil yan, 20-20 dyan eh. Oh, yun ang hanap buhay ng iba dyan. 20-20 para makauwi lang kayo. Yan. Oho. O kaya naglalagay ng maliliit na tulay. Oo. Oh. Sa San Simon, Pampanga, Yan, probinsya naman tayo. ay matindi rin ang baha dyan. San Simon, Ayan, mataas eh, ha? Pero kahit na malaki ang tubig, Naglalagay sila ng sandbag. Oh. ano nga yung sandbag para hindi pumasok. Oh. Effective naman, di ba? Oo. Pero tumulong Mas effective pa yan kaysa flood control eh, di ba? Magkano lang yan? Wala pang 20 million mga yan. na rin ho ang mga miyembro ng Scan International. Yun, salamat sa mga Scan International. Maraming salamat sa inyo, tumutulong kayo. Maraming salamat dyan sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Isa sa mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo yan. Talagang tumutulong sila. Asan ang gobyerno dyan? Wala kayong makita dyan. Wala kayong makitang politiko dyan. Bakit? Wala pang eleksyon eh. Pag malapit na eleksyon, makikita nyo, lumalango yung politiko dyan. Ayaw nila ngayon kasi babatuin sila eh. Baka batuin sila ng planggana dyan eh. Diba? Baka pag nakita yung politiko dyan, bato ano eh. Diba? Pinasakay sa bangka ang mga stranded na residente sa San Simon para sila ay makauwi. Nasa bangka pala ito mga ito. San ano yan? San Isidro, Lubao, Pampanga? Hindi, nakalagay dito San Simon. San Simon na? Oo. Oho. Itong video natin, Kabalid, malayo. Oh. Ito, San Isidro yan. Oh. Lubao, Pampanga. Oh. Ayan. Oh. Pampanga pa rin daw. Yan, yan oh. Nako po.
Ito po mga kahapon ito, Nelson. Kahapon, hindi ito ngayon, ha? yan, oo. Kasi di ba sa forecast kahapon ng Pag-asa, posibleng maulit daw itong sitwasyon kahapon dyan sa Central Luzon eh. Pero parang nag-iba no? Ngayong maghapon. At ano ngayon, Yan. medyo kalmado ha? Mhm. Nag-landslide din sa Angeles City. Ha? Oh, yan last slide na yan. Kasi may kasalanan. Gobyerno pa rin! Wala sila, alam ng mga taga-gobyerno kung saan pwede magka-landslide. Dapat inaagapan na nila. Pinagbabawalan yung mga tao na wag magputol ng puno, binabantayan nyo. Lahat. Asan ang DNA na? Asan na? Di ba? Angeles City, Pampanga. Ayan, Gumuho oh. ang malaking tipak ng lupa. Naku Oh. po. At pinangangambahan ng mga residente. Wala ba kayo dyan na pader na malaki para hindi gumuho yan? Ang tawag doon, flood control. Ha? Mga gobyerno, makinig kayo. Ha? Wala bang pader na malaki dyan na talagang para hindi gumuho yan? Ayaw nyo lagyan kasi walang pondo. Meron, ninanakaw. Unti. Ano yan? Breakwater ba ito? Yung Ayan, ilog? unti-unting nauupo. Naku po, ayan oh. Naku, nakaka-nervyos. Oo. Kakainin. May mga bahay doon sa taas oh. Meron, oo. Pag naubos yan. Oho. Gusto mo bang makita ang sitwasyon sa araw nito? August 18 ngayon, di ba? Ngayon, sige. Hindi, Saan lugar tayo? August 18. Doon muna tayo sa Iloilo. Ay, doon sa amin. Okay. Maraming salamat sa Net25. Dito lang po tayo ngayon. No? Nakita po natin sa ang talakay natin talaga ay itong Zamboanga nangyari. Sabi ko nga sa inyo, kung may idadagdag man ako bilang isang vlogger, kumpara ko ang INC. Malamang dyan sa INC sa Zamboanga may estudyante. Kita nyo, hindi naman nanggugulo yun. Hindi lang dahil sa magulang. Kulang ang magulang sa panahon ngayon. Dahil ang magulang sobrang hirap ng buhay. Nagiging busy na yan sa kakahanap paano sila mabuhay. Hindi na nila minsan naatupag ng kanilang anak. Ganon din ang teacher. May sariling pamilya ang teacher. Hindi natin pwede sisihin katulad ni Auntie Claire. Kailangan iasa natin sa mga turo ng mga simbahan katulad ng Iglesia ni Cristo. Yeah? Tinuturuan ng mga estudyante ng tamang asal, tamang pamamaraan, pakikitungo sa taong bayan. Pakikitungo, gano'n ang tinuturo. Kung may kulang man sa isang hindi magulang, hindi guro, kundi relihiyon na dapat paniwalaan. Yun lang po yun. No? Maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.